Sa gitna ng pangangampanya sa national election ng mga senador, ay nagsabi si PBBM na handa na siyang magpatawag ng special session para maumpisa na ang impeachment case ni Sara Duterte. Pero itong si Senate President Chis Escudero ay parang nag-aalinlangan pa. Ngunit sabi ng mga concerned citizen at mga ilang magagaling na abogado, nararapat na nasimulan na ang impeachment cases labang kay Sara sa gitna nga ng nalalapit na halalan para ito ay ma-impeach na. Grabe naman to si Escudero, parang padididibi pa. Ang mangyayari dito talaga magpapatawag siya ng special session para umpisahan na. Pero mukhang mape-pressure to sa Senate President, lalo na yung mga kaalyado ni PBB. Talagang gusto na nilang mapadali nga ang impeachment case na ilalatag kay Sara Duterte sa gitna ng sinasabing pangangampanya ng mga senador na tatakbo sa midterm election. Kasi magandang pagkakataon din ito na total sinabi naman ni PBB ang kanyang mga senator lineup ay nangunguna nga sa sinasabing survey ay tamang-tama na baka nga pag na-impeach si Sara Duterte sa gitna ng halalan sa midterm 2025, may panalo niya ang mga sinasabing kanyang mga senatorial lineup. Talaga yung taong bayan talaga gusto na nila magkaroon nga ng sinasabing justice sa pagkamal ng salapi ni Sara Duterte na sinasabing nagaling sa buwis ng mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz na walang humpay na nilustay ni Sara Duterte ang kanyang confidential funds at DepEd at ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President, para lang magkaalaman na itong sinasabing parang ang yabang-yabang pa ni Sara Duterte. Kala mo hindi natatakot, pero kinakabahan na talaga ito na ma-impeach kasi nga hindi na siya muling makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, lalo ng kanyang inaasam na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So talagang mapapadali nga yata itong impeachment case na ilalatag ng Senado kay Sara Duterte. Pagkaroon nga ng justice ang mamamayang Pilipino sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng pagkain, serbisyong publiko at ano ba biyarin ang iniwan pa sangko sa ginagawa nitong pagkamkam ng salapi ni Sara Duterte at ang kanyang ama, si dating Presidente Digong Duterte. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa kaganapan sa ating pang-araw-araw na buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.